Kanya-kanyang gimmick at pabonggahan sa get-up ang mga asong bumida sa isang fashion show sa Pasay. Sino kaya ang pinaka-nangibabaw sa kanilang fashion show? Patricia Mangune, ikwento mo. May naka-flower fairy dress. May terno ang get-up sa amo. Meron ding nakagawn na tad-tad ng bulaklak. Ilan lang sila sa mga aso na nagbabonggahan sa pagrampas sa Pets a Bloom fashion show sa isang mall sa Pasay. Something to celebrate nature, of being outdoors and celebrating life. Takaw pansin naman ang Pomeranian na ito. Feeling Reyna Elena kasi ang aso habang nakasakay sa karosa. Santa Cruz Actually, Reyna Elena nga. Gusto ko po magkaroon siya ng experience, makipag-socialize din sa ibang breed. Eco-friendly naman ang tema ng Chihuahua na ito. Gawa kasi ang dress niya sa sako ng dog food. So anong ginawa ko to, inisip ko talaga, yung usual na ginagawa kong damit na aso na pang rampa-rampa nila, ganun din. So nagawa ko naman at tuwan-tuwa ako. Suportado ng IRO o Island Rescue Organization ang event para ipanawagan na labanan ang pagmamalupit sa mga aso. Our goal today is to create awareness regarding the Cavite and Laguna Pit who were rescued from this dog-fighting because of the Philippines. Mahigpit ang naging laban pero sa huli, ang feeling Reyna Elena na si Princess Saki ang nagwagi. Patricia Mangune, News 5. Mula sa aso, lipat naman tayo sa pabonggahan ng kotse. Ilang kotse kasi ang agaw atensyon sa isang car show sa Marikina. Kung bakit, Renzo Kiko, ikwento mo. Iba't ibang modelo. May mga sinauna pero astig pa rin sa forma. Meron din makabago. Halos 70 kotse ang nagpatalbugan sa car show na ito na ginanap sa Marikina Riverbanks. Pero merong ilan na lumutang ng husto. Tulad na lang ng Hello Kitty inspired na sasakyang ito. Mula sa pink headlights, pintuan, manibela, upuan at bubungan nito, makikita si Hello Kitty. Regalo raw ito kay Glynette Gadi ng kanyang mga magulang noong nakaraang taon. It's fabulous. It's amazing. Pero hindi nagpatalbog ang kotseng ito na may 29 speakers at 22 monitors at umaangat pa ang katawan. Ang isang ito, party car ang tawag. Mobile bar din kasi ito na kumpleto sa mga alak, wine glasses, LCD screen at lamesa. Ang Honda Civic naman ito, ginto ang makina. Pero paglilinaw lang, di naman daw ito tunay na ginto at dinaan lang sa pintura. Bilang magagara sa sasakyan ang naging agaw atensyon. Nagkaroon din ng makapigil hiningang slalom exhibition. Ang slalom kumpara sa drifting ay hindi lamang simpleng pag-slide ng mga sasakyan. Dito nagpapaligsahan din ng mga drivers sa pagtapos sa mga obstacle na nasa racetrack sa pinakamaiksing oras. Kasama sa mga nagpaitang gilas, ang veteran slalom racer na si Jeff Mengito. Well, yung adrenaline, yung fun, tsaka yung mga kaibigan, marami. Pagtatagal ang car show hanggang bukas. Renzo Kiko, News 5. Pinagmumulta ng NBA ang film coach ng Miami Heat na si Eric Spoelstra ng $25,000 o mahigit 1 milyong piso. Ito'y matapos niyang batikusin sa publiko ang mga referee na humawak sa pinakauling serye ng Heat laban sa Indiana Pacers. Sabi ni Spo, hindi man lang daw kasi pinansin ng mga referee ang sunod-sunod na tama sa ulo na inabot ng players nila sina LeBron James at Dwayne Wade. Hinala ni Spo, nagsasabwatan ang mga referee kung sino ang ipapanalo. Umabante naman ang Miami Heat sa NBA Eastern Conference Finals. Handang-handa na ang Kapatid Stars na pasayahin ang mga kababayan natin sa Amerika para sa TV5 International Grand Launching mamaya. Big time ang event na yan dahil ang budget tumataginting na $1.5 million lang naman. Fritzy Cabial, ikwento mo. Mula sa mga astig na ilaw, ayos sa stage hanggang sa magiging performances, tinutukan raw ni Real Time Big Time host Willie Revillame para masigurong flawless ang pinakaabangang TV5 International launch dito sa California. Real Time Big Time kasi ang mangunguna sa grand launch. Bukas na ito kaya kaliwat kanan na rin ang dress rehearsals na ginagawa kasama ang ilang kapatid network stars. Ang kapatid Hulk na si Derek Ramsey, kinakarir ang practice. $1.5 million o mahigit 60 million pesos ang ginastos sa production para lang sa dalawang show.
What they get to see, we make the Filipinos in the U.S. here in California experience more or less the same thing that we do in Manila. Pero hindi lang sa performance mabubusog ang audience. Higit 6,000 ang seating capacity nitong Shrine Auditorium at ang mga kababayan natin na pupuno dito sa mga upuan na ito, hindi lang sila basta-basta manonood dahil ang ilan sa kanila may tsansang makalaro at manalo ng big time na papremyo. Ang premyo kasi dito, isang bahay at lupa sa Pilipinas. Mga Pinoy dito sa Amerika ang unang sasabak sa mga palaro ni Kuya Will. I'm very excited for the big launch. Siyempre, kinakabahan rin ako. Mananawagan ako sa mga kababayan natin na huwag nilang kalilimutan na panoorin lahat ng shows po na TV5. Bukod dyan, may isa pang good news. Pwede na kasing mapanood ng One to Sawa sa TV ng mga kababayan natin sa Amerika ang mga palabas sa Happiest Network dahil sa satellite service ng TV5. Kasama rin dyan ang Action TV International na hitik sa latest news, documentaries at sports. Ang halaga ng pag-subscribe, $20 lang sa isang buwan. Well, the programs is the best programs we have with TV5, right? As Willie said, we have all the stars. Or, where else can you see them in one channel? Yung news galing sa Manila, makakarating dito yun. Yun yung request kanina kung magkakaroon tayo ng news bureau, magkakaroon tayo ng news bureau dito because all programming is local. Kung ano yung gusto nila, kailangan maibigay sa kanila, magkahandaan natin yung natarating na. Sa June 2, mga kapatid naman sa San Francisco ang pasasayahin ng Real Time Big Time. Fitzy Cabial, News 5. Aga mula kumpirmadong sasabak na rin sa politika. Rufa Gutierrez, approve naman kaya sa planong pagkandidato sa eleksyon ng kanyang Mommy Annabel? Jeff Fernando, ikwento mo. Naging usap-usapan ang pagpaparehistro ni Aga Mulak bilang botante sa 4th District ng Camarines Sur noong nakarang linggo. Tikom ang bibig noon ng Pinoy Explorer kung bakit. Pero ngayon, kinumpirma niya mismo ang plano niyang sumabak na rin sa politika. I'm really targeting Congress talaga. Sabi ni Aga, full support daw sa kanya ang mga kaibigan at pamilya, lalo na ang kanyang misis na si Charlene. Hindi ka mangangako na hindi mo gagawin. Make sure that ibigay mo yung para sa kanila. Sabi ko, tayo naman bilang isang artista, yan naman ang training ko, never naman ako nanloko ng tao. So bakit ko naman gagawin pa ngayon yan na kung kailan tumanda na ako, tsaka pa ako manloloko. Si Rufa Gutierrez naman, hirap pa rin paniwala ang magiging politiko na rin ang kanyang mami Annabel Rama. Noong isang linggo rin nag-tweet ang talent manager na plano niyang kumandidato bilang kongresista sa Cebu. Hindi pa kami nag-uusap ng seryoso tungkol doon. Yun, when I woke up the next day, nakita ko nagtitrend na lang siya sa Twitter. Sabi ko, ay, ano nangyari nung tulog ako? Naghihimutok pa nga raw si Annabel dahil hindi lahat sa pamilya niya pabor na pasukin niya ang politika. Say naman ni Rufa. Up to now, hindi talaga ako makapaniwala na kinukuha si Mami para tumakbo sa Cebu bilang congresswoman. Sabi ko, Ma, are you really sure to run? Sabi niya, ay naku Day, mag-aaral na ako next week, mag-enroll na ako. Kung hindi naman ako mag-enroll, kukuha ako ng tutor. Ay! Bitbit ang mga banner at placard na may mensaheng Go to Hell Lady Gaga. Nagmarcha ang daang-daang reliyista sa tapat ng Justice, Political and Human Rights Ministry sa Jakarta, Indonesia. Ibinalita kasi ng mga organizer na tuloy na ang Indonesian concert ni Lady Gaga sa June 3. Gayit ng mga reliyista, hindi ito mapapayagan dahil masyadong malaswa at eskandaloso ang performances ng singer. Jeff Fernando, News 5. Samantala, usap-usapan naman ngayon ang pagbabaraw ng papremyo sa American Idol Season 11 runner-up na si Jessica Sanchez. Base po sa mga lumabas sa artikulo sa Amerikano, $175,000 na paunang bayad at isang album ang nakukuha usually ng mga runner-up sa nakalipas na seasons nga ng Idol. Pero ang premyo raw ngayon ni Jessica, $30,000 na lamang at wala pang album. Ang nanalong si Philip Phillips, $300,000 at isang album pa rin ang premyo. Gaya ng mga nakaraang Idol winners. No comment ang producers ng reality show kung bakit. Pero sabi ng ilang reality TV analysts, posibleng dahil ito sa bumabang ratings ng programa. Kung dati kasi pumapalo sa 25 hanggang 30 million ang viewers ng Idol nung finale ng Season 11, hindi man lang daw umabot sa 20 million ang nanood. Pero kikita pa rin naman daw si Jessica dahil $50,000 ang magiging talent fee niya sa kada TV o personal appearance. I kinda agree. Sa ngayon, nagpa-practice ang film Mexican singer para sa kanyang Memorial Day performance. Sinasahang kakantahin niya rito ang national anthem ng Amerika na Star Spangled Banner,
at yung kanyang kanta na The Prayer nung semifinals. Pero ito, I think meron na kasing predictability factor yung palabas. Kaya alam na nila, after the finals, parang alam na nila na white guy with a guitar ang pwedeng manalo. So why will they watch the finale na, di ba? Pero ang laki ng jump from 175 to 30,000. Laki ng difference. Kasi bagay ilang season nga naman na puro white guy with guitar. Pero sayang hindi natuloy yung ating phoner kay Jessica kasi nagka-problema lang Actually, tayo narinig sa na po namin off-air yung conversation. Pero nandun naman at katabi niya si MJ, so abangan na lang po ninyo yung ibang mga detalye ng pag-uusap ni MJ at saka ni Jessica Sanchez. Sayang lang, hindi tayo tatlo nakausap. Sa mga susunod na edisyon po ng mga pagbabalita namin dito sa TV5. Pero Amerika na rin pinag-uusapan natin. Yung grand launch. Mangyayari na anytime now. Maya-maya lang. Maya-maya. Hihintayin na nila. At syempre sa June 2, hindi ba? Meron pa sa San Francisco naman. Saka mga kapatid, ang mura lang po ng $20. Si Mike, alam mo yan. $20 a month. A month. Para dalawang channel agad ang makukuha niyo doon. Yung news channel namin at saka Edo TV. Para mapanood na rin yung mga news programs dyan sa US. Yung mga masisipag nating kapatid na nagtatrabaho, kayang-kaya yung subscription fee. Yan. Worth it po yan. At yan ang kalahating oras ng maaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon